Ken! Ken! Gising na! Baka malit ka na sa trabaho mo. Gising ng mama ko sa akin. Anong oras na ba? Mag-alas 6 na ng umaga, ano ka ba? Gumising ka na dyan. Tura ng aking ina. Kaya naman bumangon na ako at umupo muna sa gilid ng kama. Habang pinapamilyar ko ang aking mata sa sinag ng araw na pumapasok sa aking kwarto. Bangon na dyan! Maligo ka na! Sigaw ng aking ina na nakatayo sa may pintuan. Oo na, babangon na. Ani ko sa kanya. Bit-bit ang tuwalya pumasok ako sa banyo at naligo. Pinasok ko na yung baon mo sa bag. Kahit huwag mong kalimutan daanan ng Auntie Liza mo, ha? Paalala ng aking ina. Opo, ma. Sagot ko naman sa kanya. Ayaw nga pala. Daanan mo na nga din pala ang Uncle Jen mo. May ibibigay daw siya sa'yo. Ano ang bibigay niya? Hindi ko alam eh. Basta daanan mo raw siya bago ka pumasok sa trabaho. Ani nito sa akin. Pagkatapos kong kumain, kinuha ko na agad ang aking bag at nagpaalam na ako sa aking ina. Alis na ako, ma. Humanik ako sa kanyang pisngi bago tuluyang lumabas ng bahay. Humihikab pa ako nung naglalakad ako papunta sa bahay ng uncle ko. At nakita ko itong nakaupo sa labas ng bahay nila habang nagbabasa ng dyaryo. Uncle Jan! Tawag ko sa kanya. At lumingon naman to kaagad. Ginawayan niya ako. Morning, Uncle Jan. Bati ko sa kanya. Morning din. Kumain ka na ba? Tanong nito. Opo, tapos na po. Bago ako umalis ng bahay. Sabi po ni Mama may bibigay daw ko kayo sa akin. Oo. Teka, dyan ka lang ah. Paalam na ito at pumasok to sa kanilang bahay. At pagbalik niya, may dala tong maliit na supot. Saka inabot sa akin. Ano po to? Tanong ko na tumingin pa to sa loob ng bahay. Bago sinabing, ibigay mo yan kay Karen. Sabay ngiti nito. Agad naman akong tumango sa kanya. Saka umalis. Pagkatapos kina Uncle Jan, dumaan din ako kina Auntie Liza. Ante, morning po. Bati ko sa auntie ko na nagluluto sa kusina nila. O Ken, buti andito ka na. O eto, dalhin mo to. Sabay abot ng isang Tupperware sa akin. Ano po to? Tanong ko sa kanya. Nagluto kasi ako ng isda. Alam kong paborito mo to. Nakangiting sabi niya. Kaya naman natuwa ako nung tinignan ko to. Wow! Tilapia! Alam kong paborito mo yan. Salamat po, ante. Niyakap ko to at tinalikan pa sa pisngi. O sige, umalis ka na. Kamalit ka na sa trabaho mo. Ani nito. Kaya naman nagpaalam na ako sa kanya at kay Uncle Rico na kanyang asawa. Ingat ka, Toy. Sabi nito sa akin. At umalis na ako papasok sa trabaho. Ako si Ken. 24 years old. Simple lang naman ang pangarap ko sa buhay. Di isang mabuting anak. Magkaroon ng magandang hanap buhay. At maging mabuting asawa balang araw ni Diane. Si Diane ang maganda at sexy receptionist namin sa work. Iningitian ko lang to sa tuwing dumadaan ako roon. Na hindi kagaya sa iba na huminto at kinakausap siya. Habang ako, daan at ngiti lang ang nakayanan ko.
Dahil sa kaba at takot na baka ignorin niya ako. May isang beses naman na nakapaghaya ko sa kanya. Pero mahina nga lang. Ako lang ang nakakarinig. Pero natutuwa na rin ako sa tuwing iningitian niya ako. Sa tuwing mag-abot ang mga mata namin. O baka imahinasyon ko lang yun. Ken, ano baon mo? Tanong ni Alvin na kasamahan ko sa opisina. Malamang isda na naman yan. Sagot ni Jepo na dumungaw sa kabilang cubicle. As always, amo isda ka na niyan, Ken. Sagot naman ni Alvin. Okay lang. At least paborito ko. Sagot ko sa kanila habang nagtatape pa ng report. Sama ka naman sa amin, Ken. Friday naman ngayon eh. Gaya sa akin ng dalawa. Tsaka na lang. Kailangan ko kasing umuwi ng maaga eh. Ano ko ba? Parang hindi ka naman binata. Ani ni Alvin sa akin. Binata nga. But I'm a responsible son. Dudes. Ani ko sa kanila. Mamas boy talaga to. Sabi naman ni Jepoy. At natawa pa sila pareho. Hindi ko nalang ininda ang dalawa. At tutuloy lang ako sa aking ginagawa. Dahil ngayon ang deadline ng aking report. At dumating na ang tanghalian. Nauna akong pumunta sa lunchroom namin para initin ang aking pagkain. Marami kasi kami sa floor na yon at 3 microwave lang ang meron doon. Kaya agawan talaga at unahan sa pag-init ng pagkain. Avail ba yung isa? Tinig ng isang babae sa aking likuran. Oo, available yan. Ako pa lang kasi ang nauna. Napatigil ako nung nilingon ko to. Napayuko tuloy ako bigla. Nang makita ko si Dayan bitbit ang Tupperware niya. Pwede yun. Nautol kong sabi sa kanya na nahihiya akong tumingin sa kanya. Okay, thanks. Sagot nito. At hindi ako mapakali nung tumayo siya malapit sa akin. At ininit niya ang kanyang pagkain. Tahimik lang ako habang hinihintay na uminit ang aking ulam. At palingon-lingon ako sa paligid. Pero hindi ako tumitingin sa kanya. Na parang napansin niya ata to. Anong ulam mo? Tanong niya sa akin. Para akong natutunaw sa mga oras na yon. Yun lang ang lumalabas sa aking bibig. At kita ko ngumiti lang to. At narinig ko nang tumunog ang microwave. Hudyat na tapos na ang ininit ko. At kita kong binuksan din niya ang kanyang microwave. At kinuha ang kanyang pagkain. Tapos na. Ani niya sa akin. Na parang ang rinig ko. Tayo na. Na nakangiti akong sumagot sa kanya na, sige, sunod ako. Yun lamang ang nasabi ko. Kita kong parang nagbago ang reaksyon sa mukha niya. At natawa tong umalis sa harapan ko. Natauhan na lang ako nang wala na siya. Bobo? Tanga? Ang tanga-tanga ko talaga? Sabi ko at kinuha ko ng aking pagkain sa microwave. Pilang napansin ng mga office mates ko na nakatingin sa akin. Ay, nahihiya ko pang tawa sabay lakad ng mabilis. Palabas ng lunchroom. At tinungo ko ang park sa likuran lang ng building namin. Saka doon kumain. Gago talaga ako. Ani ko sa aking sarili.
habang kumakain ng tanghalian na hindi sa kalayuan. Nakita ko si Diane. Kumakain din doon kasama ang kanyang mga kasamahan sa receptions. Kaya naman ako, nakayuko lang akong kumain na hindi tumitingin sa paligid. Sana pala hindi na lang ako lumabas ng lunchroom at hinarap ang hiya at doon na lang kumain. Makalipas ang ilang minuto, dumaan sila sa harapan ko para bumalik na sa kanilang trabaho. Parang may nagsalita sa kanila at napansin ko na lang na may umupo sa aking harapan. Kaya pala ayaw mong sabihin ng ulam mo? Dahil masarap pala yan. Sabi nito sa akin. Napagtingin ko, si Diana. Parang Diyos atong nakupo sa aking harapan. At lumitaw lalo ang kagandahan niya dahil sakto lang ang pagtama ng sinag ng araw. Yun lamang uli ang lumabas sa aking bibig. Ken, right? Tanong nito. Yeah. Ako nga pala si Diane. Diane. Dugtong ko. Kilala mo pala ako. Ano ito sa akin? Tumango lang ako habang nakatingin sa kanya. Akala ko kasi hindi mo ko kilala eh. Hindi mo kasi ako pinapansin sa tuwing dumadaan ka. Ano nito? Kilala kita. Sabi ko sa kanya. At muli akong yumuko. At tinignan ang aking pagkain. Yung mga kasamahan mo kasi nakakausap ko. Ikaw lang hindi. Pasensya ka na ha. Hindi kasi ako pala kwento eh. Isip ko tuloy ayaw mo sa akin. Sabi nito. Na napatingin ako sa kanya. At sinabing, hindi mangyayari yun. Nabigla to dahil tumalsik yung kanin ng inunguya ako sa pisngi niya. Nagulat ako sa pangyayari. At mabilis na kumuha ng tissue. Saka kinuha ang kanin sa kanyang pisngi. Sabay hawak naman ito sa aking kamay. Kaya napatigil ako. At nagsisimula na manginig ang aking buong katawan. Ano ba yan? Ako na. Natatawang sabi nito sa akin. Kaya naman nagmamadali akong ligpitin ng mga Tupperwares ko. At pinasok to sa bag. Pasensya ka na sa nangyari Ani ko sa kanya. At nagmamadali nang bumalik sa loob. Na hindi ko man lang siya tinitingnan. Bobo mo talaga? Bobo! Sabi ko sa aking isip. At nung nasa elevator na ako pakit sa floor namin. Balita dito nakausap mo raw ang crush mo Lumunguli si Alvin sa aking cubicle. Uy, narinig ko yun Nakausap mo si Miss Beautiful? Pangasar naman ni Jepoy sa akin. Napahiya yan. Ani naman ni Jet sa kanila. Gusto ko tuloy mawala na parang bula sa mga oras na yun. Para lang makatakas sa mga mokong na to. Tinalsikan mo ng kanin ang mukha ni Diane? Natatawang sabi ni Aldwin sa akin. Nung nag-out na kami sa work at palabas na kami ng opisina. Patawa. Hindi ka na makakalapit niyan man. Ani ni Jepoy sa akin nung naglakad na kami palabas. Hala. Ani ko. Nang mapansin ko na malapit na kami sa reception.
Good luck, pare. Alis sa akin ng tatlo. Dahil nakita na namin si Diane na nakatayo sa labas ng desk nila. Kaya ang ginawa ko, yumuko lamang ako at diretso na naglakad palabas ng reception. Nang biglang tawagin ako ni Diane. Aktong sasakay na sana ako sa elevator. Nang tinulak ako. Nang bigla akong itulak ng tatlo palabas. Mga loko-loko? Ani ko sa kanila. Maya-maya napalingon ako sa aking kanan. At nakita ko nakatingin sa akin si Diane. Good luck, pare! Pangasar ng tatlo sa akin. Habang pasara na ang pinto ng elevator. Habang ako, parang istatong na nakatayo sa hallway. Habang hinihintay ang paglapit ni Diane sa akin. Ken! Tawag niya sa akin na nahihiya akong lumingon sa kanya. Ken! Tawag uli niya na hindi ko pa rin to tinitingnan. At nung nasa tabi ko na siya, bigla siyang inabot na supot. Ha? Napatingin ako sa kanya ang aming mga mata. Hindi kami nag-usap habang hinihintay namin bumalik yung elevator sa floor namin. At sabay kami pumasok nang dumating na to. Nasa third floor kasi kami. Kaya mahaba-haba din ang pagkasamahan namin sa loob. Naglakas loob na akong magsalita. Pasensya nga pala kanina, Diane. Nahutal at nahihiya akong sabi sa kanya nung tinignan ko to. At pagtingin ko sa kanya, parang naiirita ang kanyang mga titig. Kaya naman yumuko na lamang ako ulit. Gago ka ba? Mahinang tanong nito sa akin. Napatingin ako sa kanya at sinabing, hindi. Bakit ganyan ka umusal? Kalmadong tanong nito sa akin, pero ibang ekspresyon sa kanyang mukha. Kasi... Bakit ganyan ka kung magsalita? Tanong nito sa akin. Nakakatawa ba ako? Hindi. Nakakatakot ba ako? Hindi. Bakit ganyan ka tuwing nasa harapan mo ko? Tanong niya. At ngayon ay marot na to sa akin. Ilang inches lang ang pagitan naming dalawa. Kasi... Nautal kong sagot sa kanya. Nasakto ding bumukas ang pintuan ng elevator. Kaya naman mabilis akong lumabas. At patakbong naglakad na lumabas ng building. Naririnig ko pang tinatawag ako ni Diane sa lobby. Pero hindi ko to pinansin. Nagmamadali akong pumara ng taxi na hindi ko na ginagawa dati. Manong, alis na po tayo. Ani ko sa driver pagkasakay ko rito. Tinignan lang ako nito. Sige na po, Manong. Alis na po tayo. At sa kanya lang to pinaandar. Para akong naluluhan na nakaupo sa likuran ng taxi. At napansin naman to ng driver. Kaya tinanong ako nito ng, okay ka lang ba, sir? Okay lang ako, Manong. Parang may humahabol sa'yo, Gusto mo bang pumunta sa presinto? Ani nito sa akin. Hindi. Kasamaan ko lang sa trabaho. Inasar kasi ako. Sabay lingon ko sa likuran ng taxi.
at kinalma ang sarili ko. Sinabi ko kay Manong kung saan ako pupunta at tumango lang ito. Lumiko to sa kanan at tinungo ng address na binigay ko sa kanya. Salamat Manong ha. Ani ko sa driver. Ingat ka sir. Paalala niya sa akin. Kaya nginitian ko na lang siya. At sinara ko na ang pinto ng taxi niya. Saka to umalis. Pinindot ko ang doorbell. At maya-may bumukas ang pintuan. At nakita ko naka-short at sleeveless shirt lang si Karen. Oh, ikaw pala. Halika, pasok ka. Yaya nito sa akin. Kaya pumasok naman ako sa loob. Napadaan ka. Merong pinapadala pala si Uncle John para sa'yo. Kinuha ko yung supot sa loob ng bag ko at inabot to sa kanya. Upo ka na muna dyan. Sabay punta nito sa kusina. Gusto mo ba ng may inom, Ken? Tanong nito sa akin. At dahil sa exercise na ginawa ko kanina, naalala ko na nauuhaw pala ako. Tubig lang please. Salamat. Ani ko sa kanya. Na ilang sandali lang, bumalik to na may dalang-dalawang bote ng beer. Sabi ko tubig. Pero wala. Pinilit niya akong kunin ang isang bote. Inangat pa niya to palapit sa labi ko. At sinabing, inom ka. Saka siya umupo sa aking tabi. Inakbayan ako nito. At nilaro-laro ang aking buhok. Hindi kasi ako umiinom eh. Ani ko sa kanya. Nilagok niya ang kanyang hawak na bote. Pagkatapos sinilapit ito ang bibig sa tenga ko. Bakit? Ayaw mo bang makainuman ako? Hindi ako naiilang pagdating kay Ken. Kasi 7 taon ko na itong kilala. At parang ate ko na to. Kaya kampante na ako sa mga advances niya. Hindi naman. Hindi lang talaga ako sanay uminom ng beer. Ano ba yan? May balak pa naman akong lasingin ka. Para sabay din na nito sa aking tenga. Piling sabi nito sa akin. Ikaw talaga, Karen? Kahit kailan. Ani ko sa kanya. At tumayo na ako at nilagay yung bote sa mesa. O, saan ka pupunta? Uuwi na ako. Paalam ko sa kanya. Tumayo to at pinagilan akong umalis. Huwag ka munang umalis. Sad dito na niyakap pa ang braso ko. Alam mo, tama na yung kalakuhan mong yan. Turan ko sa kanya at kinuha ang bag ko. Saka tinungo ang pintuan para umalis. Ken! Tawag nito. Bakit? Ayaw mo ba talaga magstay? Saad nito. Habang tinatanggal ang kanyang sleeveless shirt. At kitang-kita ng dalawang mata ko ang nasa harapan niya. Naglakbay ang kanyang mga kamay sabay tingin sa akin. Ayaw mo ba talagang magstay? Malanding tanong nito sa akin. At dahan-dahan tong lumapit. Ayaw mo ba talaga? Ani nito. Sige na, Ken. Pagbigyan mo na ako. Usal nito. Ay, papatayin ako ng mama ko pag hindi ako nakauwi ng maaga. Sagot ko lang sa kanya. At tumalikod na ako.
Oo nga pala. Sabi nga pala ni Uncle John, pupunta raw siya dito mamayang gabi. Maghanda ka raw. Sige na, ingat ah. Ani ko sa kanya. Sabay labas ng apartment at naglakad na papunta sa hintayan ng jeep. Siguro iniisip niyo kung balin siguro to. Mali kayo. Matagal ng kabit ni Uncle John si Karen. At ako lang nakakaalam nito. Dahil ako ang nirarason ni Uncle John sa asawa niya. Sa tuwing umaalis to ng bahay. At bibisitahin niya si Karen. Ilang beses na rin ako nakapunta sa apartment niya. At ilang beses ko na rin nakikita ang kanyang hubog. Lalo na yung parting nagpapaligaya sila ni Uncle John. Naalala ko pa nga nung 15 anyos pa lang ako noon. Unang beses akong ninala ni Uncle rito. Halos mahulog pa nga ako sa sahig. Dahil sa sobrang sexy ng suot nito. At simula noon, linggo-linggo ko nang nakikita si Karen. Pati na ang hubog ng kanyang katawan. Tinawagan ko si Uncle John nung malapit na ako sa bahay. Good. Sinabi mo rin ba sa kanya ang bilin ko? Tanong nito. Opo, Uncle. Maghahanda raw siya pagdating mo mamaya. Ani ko sa kanya. Good. Bonus ka sa akin bukas. Daan ka sa bahay ah. At nagpaalam na to kaagad at pumasok na ako sa bahay. Ken, buti dumating ka na. Ani ng mama ko pagmano ko sa kanya. Bakit ma? Pumunta ka sa barangay at ibigay mo to sa papa mo. Hindi ba uuwi si papa ngayon? Tanong ko sa kanya. Marami raw siyang inaasikaso. Kaya dalhin mo to doon para makapaghapunan na yung papa mo. Sabi ng mama ko. Kaya hindi na ako nagbihis pa at malis na ako kaagad. At pumunta na sa barangay hall. Kapitan kasi sa lugar namin ng papa ko. At ako yung tagadala ng pagkain sa kanya sa barangay. Pangalawang term na to ni papa. At kita naman sa lugar namin na magandang pagpapatakbo niya. Ken! May tumatawag sa pangalan ko. At paglingon ko, si Emma, ang aking kababata. Uy, anong meron? Magdadala ka ba ngayon ng pagkain sa papa mo? Oo. Bakit? Doon din ang punta ko eh. Sama na ako. Saan nito? Sabay kami naglakad papunta sa barangay hall. At habang naglalakad, kamusta na trabaho mo? Tanong niya. Okay naman. Ikaw? Ayun. Busy din minsan sa ospital, lalo na kung merong outbreak, kagaya ng dengue. Nagkukwento to tungkol sa nangyari sa araw niya. Na ngayon ko lang napansin ang kagandahan nito. Lalo na sa tuwing humingit ito na lumilitaw ang mga dimples niya. Maraming lalaki sa barangay namin ang may gusto kay Emma. Yung iba naglakas ng loob manligaw. Pero binabasted niya rin. At may iba naman na pupunta pa talaga sa kanila. Pero binabara sila ng papa niya. Habang kami naman ni Emma, hindi kami talo. Dahil ninong at ninang ko ang kanyang parents. Habang siya naman, inaanak ng parents ko. Narinig ko one time ang parents niya at parents ko. Tinagkakasundo kami ikasal. Balang araw. Pero bata pa ako noon. Kaya sinabi kong ayaw ko. Pero ngayon, parang medyo nabago ng pananaw ko sa ideya na yon. Ninong, magandang gabi po. Bati ni Emma sa papa ko. Na umalik pa to sa kanyang pisngi. Pa, ito na yung pagkain mo. At nagmano ko sa kanya. Buti naman at dumating ka na. Kanina ko pa hinihintay ang hapunan ko eh.
Ani ng aking ama. Kinuha agad ang dala kong pagkain at pumunta na sa kusina. Hindi ka ba uuwi ngayon, pa? Tanong ko sa kanya habang kumakain to ng kanyang hapunan. Baka malita ako mamaya. Sabihin mo nga pala yan sa mama mo, ha? Bili nito. O Emma, napunta ka rito. May kailangan ka ba? Ninong, kukuha sana ako ng barangay clearance eh. Ganun ba? Walang problema. Sikaso ko yan sa sekretary ko. Sabi ng papa ko habang umunguya pa ng adobo. Bakit kailangan mo ng barangay clearance? Tanong ko kay Emma. Para sa application ko. Application? Lilipat ka ng ospital? Mag-a-abroad ako. Abroad? Gulat na tanong ng aking ama. Bakit ka mag-a-abroad? Akala ko ba papalipasin mo munang 5 taon bago ka mag-ibang bansa? Gulat na tanong ko sa kanya. Dahil nung naikwento niya sa akin pagka-graduate niya ng nursing. Dumating kasi yung magandang opportunity galing state. Naaalala mo yung tita ko sa California? Si Ling? Tanong ng aking ama. Opo, tito, si Ling. May opening daw sa ospital nila. At nirecommend ako. Kaya kukunin ko na tong pagkakataon na to. Ani niya. Habang nakatingin to sa akin. At hindi sa papa ko. Pagtapos namin maihatid ng pagkain, naglakad na kami pa uwi ni Emma. At dala-dala nito ang barangay clearance na in-apply niya kanina sa barangay. Sigurado ka na ba talaga sa plano mong yan? Mahinang tanong ko sa kanya. Oo, Ken. Hindi kasi magkasya ang sahod ko sa ospital. Alam mo naman retired na si Papa. At ang sahod ko na lang inaasahan namin sa pang-araw-araw. Sad nito. Totoo naman ang sinabi niya. Simula kasi na magretiro si Ninong, siya na ang tumayong breadwinner sa pamilya nila. Sa liit ng pensyon na natatanggap ni Ninong buwan-buwan, napupunta lamang sa maintenance nitong gamot sa sakit nitong diabetes. Paano si Ninong at Ninang? Tanong ko sa kanya. Andiyan naman si Junel. Siya na munang bahala kina mama at papa. Ani nito. Hinatid ko siya sa bahay nila. At nagpaalam naman ako agad pagdating namin rito. Ken, teka lang. O bakit? Kwentuhan muna tayo. Ang tagal na natin hindi nagkakakwentuhan eh. Yaya nito. At tumingin muna ako sa relo ko. Sige na. Babalik na lang ako mamaya. Kakain muna ako. Gutom na kasi ako eh. Ani ko sa kanya. Babalik ka ha? Promise? Promise. Kailan ko ba sinira ang promise ko sa'yo? Ani ko sa kanya. Kaya naman natawa lang to. O sige, bumalik ka agad ha? Alright. See you later. Paalam ko sa kanya. At umalis na ako pauwi sa amin. Nahatid mo na? Tanong ng mama ko sa akin pagdating ko sa amin. Opo, ma. Kumain na rin si Papa. Tapos? Ano pong tapos? Takang tanong nito. Hindi mo dinala yung Tupperwares? Tanong ng aking ina sa akin. Kailangan ko pa palang hintayin yun? Waling sagot ko sa kanya. Dahil aktong aanpasin ako nito ng walis.
Sorry na. Kasama ko kasi si Emma papunta roon. Kaya hindi ko na nahintay. O sige, kumain ka na dyan. Tumango-tango lang ito at pumunta na sa taas. Hahampasin pa ako nito? Action star ata to. Di ako madali nito matatamaan. Anong sabi mo? Sigaw ng aking ina na narinig pala ako. Wala po. Sagot ko sa kanya. At kumain na lang ako. Natapos ko rito. Hinugasan ko muna ang aking kinainan. Saka ko umakyat sa kwarto ko. At nagbihis. Ma, pupunta lang ako kay na Emma. Paalam ko sa kanya. Habang nagliligpit to ng mga gamit ng kapatid kong si Dominic. Sige. Ikamusta mo ako sa ninong mo, ha? Apo, ma. At umalis na ako papunta kay na Emma. Magandang gabi po, Ninong Daryl at Ninang Tess. Bati ko sa kanila. Si Emma po. Nasa likuran. Puntahan mo na lang roon. Sabi ni Ninong sa akin. O nga po pala. Kamusta raw po, sabi ni Mama. Naku, sabihin no, may sakit. Natawa ako sa kanyang sagot. Dahil hindi pa rin talaga nawawalang pagiging palabiro nito. Pumunta ako sa likuran nila. At nakita ko nakaupo sa swing si Emma. Emmanuel! Tawag ko sa kanya. Nabinoto ko ng maliit na bato. Joke lang! Ani ko sa kanya. At naupo ko sa tabing swing nila. Mga magulang ko lang tumatawag sa akin ng ganyan, ha? Ang sagwa kaya. Maganda naman ang Emmanuel, ah. Bakit? Gusto mo rin man tawagin kitang Kensha? Ay, wala namang ganyanan. Natatawa kong sabi sa kanya. Kala mo, ha? Napangiti ito. At nagsisimula ito mag-swing. Ano bang problema? Tanong ko sa kanya habang tinitignan ko siya. Dahil kilala ko si Emma pag merong malalim tong iniisip. Naalala mo ba nung naglalaro pa tayo noon dito sa likuran namin? Yung nahulog ako sa swing at pumutok yung noo ko? Sagot ko sa kanya. Para kang babae kung umiyak noon. Natatawang sagot niya sa akin. Ano ka ba? Huwag mo na ibalik yun. Maya-maya tumigil to sa pag-swing. At tumingin to sa lupa. Ano ba kasing problema mo? Tanong ko sa kanya. Ken, magkaibigan tayo, di ba? Biglang tanong nito sa akin na nagulat naman ako. Oo naman. Bakit mo na itanong? Maya-maya tumayo ito at tumayo sa aking harapan. Emma? Ken. Sabay tingin ito sa paligid. Bago hinawakan ang ulo ko at tinalikan ako sa labi. Laking gulat ko sa ginawa niya. Hindi na ako nakapag-react pa sa nangyari. Parang naparilsa ang buong katawan ko. At pagkatapos, kinuha nito ang aking kamay at hinila ako papunta sa likuran ng malaking puno nila. Emma, ang tanging naisagot ko sa kanya nung pinasandal niya ako at doon niya ako niyakap ng mahigpit. Emma, ano to? Takang tanong ko sa kanya.
Tumingin to sa akin at kita ko naluluha ang kanyang mga mata sa ilalim ng maliwanag na buwan. Bakit ka umiiyak? Pero umiiling lang to at sinubsob ang kanyang mukha sa dibdib ko. Yumakap pa to lalo na mahigpit sa akin at niyakap ko naman siya pabalik. Okay lang kung ayaw mong sabihin. Bulong ko sa kanya. Nandun lang kami sa likod ng puno. Magkayakap sa ilalim ng sinag ng buwan. Ano bang nararamdaman mo sa akin, Ken? Hindi ako makasagot. Dahil hindi ko talaga alam kung anong isasagot ko sa kanya. Aaminin ko na nagsiselos ako sa mga lalaking maaligid sa kanya noon, nung high school pa kami. Lalo na yung mga lalaking maakyat ng ligaw sa kanya at yung mga lalaking gustong ihatid sundo siya sa bahay nila. Emma. Hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko sa kanya dahil mabilis ang paggalaw nito at siniil-uli ako ng halik. Matindi ang ginawa sa akin ni Emma, kaya hindi na ako nakapalagpa. Hanggang sa nakaramdam na rin ako ng init. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Dahil sa totoo lang, wala pa akong karanasan sa mga ganitong bagay. Pero naaalala ko yung ginawa ng uncle ko kay Karen. Kaya ginaya ko siya at hinimas-himas ko ang likuran ni Emma. Na napansin kong ginaganahan naman to. Kaya napapa-okay ako sa aking sarili. Hanggang sa sinasambit niya ng pangalan ko na parang nasasarapan. Hanggang sa nagmainit na ang mga tagpo. Pareho naglakbay ang aming mga kamay. At nang makapa ako ng nasa ibaba ni Emma, nakaramdam ako ng pamamasa. Naiihi ka ba? Inosenteng tanong ko sa kanya, na bahagya niyang ikinatawa. Hindi. Nagiinit ako, Ken. Bulong niya sa akin. Ganito pala. Sagot ko sa kanya. Tinignan lang ako nito at nagtanong na, hindi ka pa siguro nakakakita, no? Nakakita na, ha? Sagot ko sa kanya. At totoo naman, dahil nakita ko ng hubog ni Karen. Kanino naman? Tanong nito sa akin. Ngunit hindi ko to sinagot. Dahil sikreto nga yun. Sa internet. Ano ko na lang sa kanya. Hindi. Ibig kong sabihin, sa personal. Hindi pa. Ani ko na lang sa kanya. Maya-may tinulak niya ako palayo na ikinagulat ko naman. Sabay hila nito sa akin papalapit sa kanya. At umikot kami para ako na uling mapasanda sa puno. At hinila ako nito pababa para mapaupo ako. Laking gulat na lang ako nang ipakita sa akin ni Emma ang kanyang nasa ibaba. At agad ko naman tong sinunggaban. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Hanggang sa maabot na ni Emma ang sukdulan. Napatulala ako at hindi makapaniwala sa nangyari sa amin. Ano yun? Tanong ko kay Emma, na ngayon ay dahan-dahan na gumagapang palapit sa akin. Lumuhod to sa harapan ko na tinulungan akong punasan ng tumalsik sa aking muka gamit ang kanyang t-shirt. Ano yun? Muli kong tanong sa kanya. Ngunit tumingin lang to sa akin at hinalikan ako sa labi
Kaya tinulak ko siya at muling tinanong, "Ano yun?" Galit kong tanong sa kanya dahil ayaw nitong sumagot. Hanggang sa marinig ko na lang itong humihikbi. "Huwag kang sumigaw. Baka marinig ka nila." "Eh ano nga yun? Anong ibig sabihin nun? Yung nangyari sa atin?" Tanong ko sa kanya dahil takang-taka at nagugulo na talaga ako sa pangyayari. Tumigil to sa pag-iyak at pinahira ng kanyang luha. Muli itong lumuhod sa harapan ko. "Matagal na ako may gusto sa'yo, Ken. Simula pa lang nung high school tayo. At ngayon na nalalapit na ang aking pag-alis, gusto ko kahit isang beses man lang may maiwanan akong alaala sa'yo." Dagdag pa nito, "Ken, mahal kita. Matagal na kitang mahal, pero hindi ko lang masabi dahil parang kapatid lang kasi ang turing mo sa akin." Ani nito na biglang kumandong sa akin. Hindi ko naman na to pinigilan pa. Hinawakan niya ang aking muka. Saka ko hinalikan sa labi. "I love you, Ken." Ani nito at nakipaghalikan na sa akin. "Ano bang nararamdaman mo para sa akin?" Pagtigil niya saglit at tanong niya. "Hindi ko alam." Sagot ko. "Yung totoo, please." "Okay. Nagsiselos ako sa mga lalaki nang liligaw sa'yo. Yung mga pumapasyal sa'yo rito. Hinahatid sundo ka sa trabaho." Ani ko sa kanya. Tinakpan niya ang aking bibig at sinabing, "Wala sila kumpara sa'yo, Ken. Ikaw ang mahal ko. Ikaw lang." At inalis niya ang kamay niya sa bibig ko at muli akong hinalikan. "Teka lang, Emma. Bakit? Bakit mo ba ginagawa to? At bakit ngayon lang?" Tanong ko sa kanya na napaluha to. "Kasi baka hindi na tayo magkita eh." Muli itong humikbi at pumatak ang luha nito sa mukha ko. "Bakit? Kailan na ba ang alis mo?" Tanong ko sa kanya at napaluha na rin ako. Sa totoo lang, Ken, hindi ko naman talaga kailangan yung barangay clearance. Gusto lang kitang makasama. Sa makalawa na ang alis ko. Kaya naglakas loob na akong gawin to. Dahil gusto kong makasama ka sa gabing to. Ani niya sa akin. Pagkatapos kong marinig yun, niyakap ko siya ng mahigpit at nag-iyakan kaming dalawa sa likod ng puno. "Mahal kita, Ken. Tandaan mo yan, ha?" Sabi niya sa akin habang hinahalikan nito ang labi ko. "Mahal kita. Mahal kita. Mahal na mahal." Nakaramdam ako ng kirot sa puso ko. Dahil hindi na rin naman talaga kapatid ang tingin ko sa kanya. Simula kasi pagkabata namin, kami na ang magkasama na para kaming kambal. Pero nagbago ang lahat nung tumutong na kami ng high school. Dati magkatabi pa kaming matulog nung bata pa kami. Hanggang nag-graduate kami ng elementary. Pero nung nasa third year na kami, medyo naiilang na kami sa isa't isa. Na parang may malaking haligi na namamagitan sa amin. Ito pala ang haliging nabasag namin ngayon. Ang nararamdaman namin para sa isa't isa.
Ako din, Emma. Ako din. Ani ko sa kanya. Nakita kong ngumiti ito. At biglang narinig na lang namin ang tinig ng kanyang ina na tinatawag na siya nito. Kaya mabilis kami nag-ayos at lumabas sa likod ng puno. Nakita ko nakatingin sa harapan ko si Emma. Bakit? Tanong ko sa kanya. Mahal, gawin ko muna to bago tayo pumasok sa loob. Ani niya sa akin. Ma, andyan na! Sigaw nito sa kanyang ina. Saka kami bumalik sa likod ng puno para mailabas na Emma ang init ko. Bago pa kami pumasok sa loob ng bahay nila, punas kami ng punas pareho sa aming mga mukha. Andyan na pala kayo. Ano anak? Sinabi mo na ba kay Ken? Tanong ng kanyang ina. Napansin namin na parang nagdududa to sa mga kinikilos namin. Oo ma, sinabi ko na sa kanya. Ihahatid ko lang siya sa labas. Paalam nito. At nagpaalam na rin ako sa kanila. Kita tayo bukas. Sabi ko sa kanya. Tumango lang to at tumingin kami sa paligid. Nang wala ng tao, nagyakapan kami at naghalikan kaming dalawa bago ako umalis sa kanila at umuwi sa bahay namin. Pagdating ko, naghilamos agad ako. Saka nahiga sa kama. Nang biglang tumunog ang aking cellphone. Nakita ko nag-text si Emma sa akin. I miss you. Ani nito sa text. Nagkita lang tayo kanina ha. Reply ko sa kanya. Oo nga. E di pumunta ka rito kung miss mo na ako. May bigla tong tumawag sa akin. Hindi pwede eh. Ani nito, natawa na lang ako. Magkita na lang tayo bukas. Total Sabado naman. Sige. After work ko pupunta ako dyan. Sabi niya sa akin. At nang matapos na kaming mag-usap, biglang nag-text si Uncle Jan sa akin. Pumunta ka sa bahay bukas, Ken. Bayan ko naman to kaagad. Sige po, Uncle. At natulog na ako. Kinabukasan nagpaalam ako kay Mama. Napupunta ako kina Uncle Jan. At hindi naman to umayaw. Dahil tinawagan din to ni Uncle na pinapapunta niya ako sa kanila. O sige, sabihin mo nga pala sa uncle mo. Sa susunod na Sabado, 10th anniversary na ni Mama. Bilin nito sa akin. Tumango lang ako at umalis na ako ng bahay. Nakita ko ulit si Uncle Jan sa labas ng bahay nila na nagbabasa ng dyaryo. Uncle! Tawag ko sa kanya. Nakinaway naman ako bilang pagsagot. Morning po. Bati ko sa kanya. Morning din. O teka, may bibigay ako sa'yo. Ani nito at pumasok sa loob. Habang ako, naghintay lamang sa kanyang upuan. May bumalik to na may dalang maliit na baga at inabot to sa akin. Pumunta ka kay Karen ngayon at ito, para sa'yo. Sabay abot sa akin ng sobre. Ano to? Balato ko sa'yo para sa serbisyo mo. Ani nito sa akin. Naks? Thank you, Uncle. Wala yan. O sige, alis ka na. As in ngayon na din? Tanong ko. Naghihintay na yon. At sabihin mo, bukas na ako pupunta sa kanya. Sabay tingin ito sa loob ng bahay at tinapik ako sa balikat. Sige, Uncle, sasabihin ko sa kanya. At umalis na ako kaagad.
Nag-taxi na ako dahil ito ang utos sa akin para madali daw ako makarating sa apartment ni Karen. At pagdating ko roon, gaya ng dati, sobrang sexy pa rin ang suot nito. O ikaw pala, pasok ka. Dismayado tong pinapasok ako. May problema ba? Tanong ko sa kanya. Wala. Nga pala Karen, eto pinabibigay ni Uncle John. At inabot ko sa kanyang maliit na bag na parang wala lang tong kinuha at binato sa sofa. May problema ka ba? Muli kong tanong sa kanya at sinundan ko to sa kusina. Wala. Bakit? Tingin mo ba meron? Kung wala, edi wala. Sagot ko naman sa kanya. Wala ka nang ibang sasabihin o habilin galing sa magaling mong uncle? Wala na. Fine. Pwede ka nang umalis. At tumalikod na to sa akin. Napansin kong kumuha to ng baso at binuksan ang bote ng tekila. Ang aga niya na. Wala kang pakialam. Sungit na sagot nito. At nahulog ang takip ng bote sa sahig at dinampot niya ito. Napatigil ako at napatingin sa hubog ng kanyang likuran sa akin. Napalunok tuloy ako ng laway sa nakita ko at parang bigla akong pinawisan ng malamig. Nagtataka ako dahil parang nagbagong pagtingin ko kay Karen. O anong tinitingin mo dyan? Tanong nito habang nakatayo, malapit sa lamesa. Wala. Ani ko sa kanya. Ngunit napansin siguro nito na nakatingin ako sa kanyang harapan. Eto ba ang tinitingnan mo? Pili ang sagot niya. Nilagay niya sa mesa ang baso at niyugyug niya ang kanyang katawan. Dahilan para gumalaw ang kanyang dibdib. Wala no. Sanay na akong tingnan yan. Sabi ko nilang sa kanya na tumawa lang ito. O talaga? Panunokso pa nito. Nagdarasal ako na sana hindi niya to tanggalin. Nang bigla niya tong itinaas. At naramdaman ko na lang ang sando nito na tumama sa mukha ko. O bakit ayaw mo tingnan? Diba, hindi ka natatabla nito? At nung tinanggal ko ang sando niya sa mukha ko, nakita ko nakatayo na pala to sa aking harapan. At ilang inches na lang ang layo nito sa akin. Ano Ken? Ayaw mo ba talaga? Alis na ako. Paalam ko sa kanya. Na tumakbo to para harangin ang pintuan at hindi ako makalabas. May nangyari no? Nakangiting saad nito sa akin. May nagbago sa'yo. Na parang may nangyaring kababalaghan. Kaya siguro hindi ka na makatingin ng maayos sa akin. Ani niya. Dahan-dahan tong lumapit at nagsimulang akitin ako. Oo, walang nangyari Pagtangi ko. Alam kong nagbago ang lahat. Simula nung inisip ko ang nangyari sa kanila ni Uncle John. At siguro ito ang dahilan kaya nagbagong pagtingin ko kay Karen. Dahil ini-imagine kong ako si Uncle John at si Emma naman ay si Karen. Walang nagbago? Walang nangyari? Tell me, Ken. Ani nito. At nung nasa harapan ko na siya,
Biglang naglakbay ang mga kamay nito. Don't worry, Ken. Atin-atin lang to. Saad ni Karen. Ngunit nataon ako dahil bumasok bigla sa isip ko si Uncle John. Kaya naitulak ko siya ng malakas. Hindi ko na pinansin pa kung anong nangyari sa kanya. Basta na lang akong tumakbo sa pinto at lumabas sa apartment niya.